yung mga pasaway at hindi tumanggap ng katotohanan, kanya-kanyang diskarte na ngayon. Merong politiko na gusto ng lumapit o lumalapit na kung kani-kanino para lang mabigyan ng proteksyon. Lalo na kung mga DDS katulad ni Bato de la Rosa. Ano, nabalitaan ba nyo na parang gusto niya yatang humingi ng tulong sa Amerika para daw maproteksyonan sa ICC? Kakaiba rin, ano ha? Okay. Nakakaubo na itong mga nangyayari sa kanila. Hindi na nila alam. Napakalaki, ayaw nilang aminin, napakalaki ng naging epekto sa mga DDS, politics, politiko at mga vlogger. Yung pagkakahuli kay Digong. Kasi pilay na pilay sila. Alam kasi nila at alam din natin na si Duterte lang ang nagdadala sa kanila ng mga galawan, press conference, mga rally at kanilang mga sinasabi. Okay? Dahil ano man ang sinasabi ni Duterte nang ito'y malayo pa, gamit na gamit ito ng mga DDS vlogger at ng mga politiko. Masyado nilang kinonsente at pinaniwalaan si Duterte. Ngayon mag-iisang buwan na nasa kamay ng ICC. So hindi na makapagsalita at hindi nila makita ng personal. Pilay na sila. Yung mga kandidato nila, kanya-kanya na. Dahil wala daw pera. Yung mga vlogger nila, ganun din. Nabalitaan na ba ninyo? Parang marami na sa kailang mga vlogger, nagsibata na, nasa abroad. Katulad ni Harry Roque na ayaw na bumalik dito. Di ba? Kung sino-sino pa po na nasa Amerika. Ayaw ko na magkita ng pangalan. Alam na ninyo kung sino yan. Baka sumikat pa eh. Nagpasikat sila sa kanilang pagsisinungaling at saka mga fake news. Pero ngayon, kanya-kanyang sibat. Nasa Japan, nasa China, nasa Europe. Nag-aalisan po. Umiiwas. Umiiwas na. Okay? Gusto yata nilang gayahin yung kanilang isang kasamahan ay naaway din paminsan-minsan o madalas nag-aaway na sila. Yung si Maharlika sa Amerika. Pero iba naman kasi hindi naman ho Pilipino yun. American citizen na yun. Kaya nga hindi mo kauwi ng Pilipinas dahil hindi naman siya Pilipino. At pangalawa, pag umuwi siya rito, sa airport pa lang, huhulihin na yan kasi may warrant of arrest na yan. Okay? So, itong mga DDS vlogger na patuloy na bumanat ng matindi sa ating kasalukuyang gobyerno, mula nang mahuli si Duterte, nagkakanya-kanyang sibat na sila. Pero yung iba ayaw pa rin tumigil. Kaya lang fake news na talaga. Parang, alam mo nawala sa kanila, impormasyon o financial support? Nagtatanong lang nga. Kasi di ba, sabi nga lang may financer, may producer, may director. Yan po yung galawan eh. May nagkukumpas sa kanila kung ano kailang topic kaya halos pare-parehas. Di ba? At in-expose na nga ng Rappler na merong 20,000 pesos per day. Yung mga vlogger na yan for disinformation, pagpapakalat ng maling impormasyon. Paano yan? Lahat ng pinaniniwala ang pinanser nila ay nakakulong na. Alam na ninyo, di ba? Yung dalawang kanilang may pinagtatanggol nun, parehong nakakulong, like Kibuloy and Duterte. Di ba? Kaya nagkapilay-pilay na sila. Hindi nila masusustain talaga yan. Pero kung volunteer kayong tumutulong, volunteer kayong nagmamalasakit sa bayan, walang anumang kapalit kahit ano, walang personalan, hindi kailangan ng financer, hindi kailangan ng producer, hindi kailangan ng director ng inyong mga pinaggagawa. Katulad ng ginagawa ng mga merong paninindigan at malasakit ng mga vlogger sa administrasyon at sa ating gobyerno at kay Pangulong Marcos. Dahil walang producer, walang director, walang financer yan, kanya-kanya. Dahil paninindigan lang, kahit anong oras, maraming topic at maraming pinag-uusapan at pinapanood, pinapakinggan. Hindi involved sa fake news, hindi involved sa panggugulo. Okay? Pero yung mga kabilang grupo, matapos mahuli yung dalawang kanilang pinagtatanggol, kaya ngayon sila nagkakaganyan. Merong gustong magsumbong sa Amerika, merong kahit na hindi naman kailangan, nag-a-abroad, kunwari may invitation, kunwari nagbabakasyon, iniiwasan lang nila yung mga posibleng, ang kanilang paniniwala, parang guilty, baka sila'y hulihin, baka sila'y magaya kay Duterte, baka sila'y magaya kung kani-kanino. Dahil nga ho nandiyan si General Torre, na basta kahit sino, pwede niyang hulihin, basta mayroong court order, mayroong warrant of arrest. Natakot sila doon sa ginawa ng CIDG, doon sa isang vlogger sa Cebu.
na kung ano ng mga pinagsasabi, pero merong search warrants, pinasok yung kanyang lugar, kinuha yung mga ebidensya na kanyang pinagsasabi. Mangyayari po yan kasi nasa cybercrime law, pwede pala yun. Kahit walang warrant of arrest, pero kung merong search warrant, pwedeng kuhanin yung mga ebidensya laban doon sa isang pasaway o naninira sa PNP at sa gobyerno. Yan ang kinatatakot. Binigyan sila ng sample ng CIDG. So dito sa Metro Manila, kahit saan lugar, ganon din. Kaya nakita nyo, hinuhuli na talaga, di ba? No, isang araw lang, merong isang American-Russian ba yun? American vlogger na dayuhan, na hindi magandang ginagawa rito, hinuli, kinasuhan, pinakulong. Yan na po ang galaw ng PNP ngayon. Kaya lahat ng illegal ang ginagawa, paninira, monitor na monitor ng ating gobyerno kung sino mga vlogger, sino mga personalidad ang puro paninira at puro fake news, puro destabilization, puro kung ano-ano pinagagawa. Mananagot kayo dahil kasi merong kampanya na seryoso sa laban sa fake news. Hindi lang pwedeng biglain yan kasi rule of law. Ang rule of law, imbestigahan, pag may ebidensya, kasuhan. Pag may ebidensya, ay arestuhin kung may warrant of arrest. Puntahan ang lugar kung merong search warrant galing sa korte. Lahat po, yan ang rule of law. Tapos pag kinasuhan ka, bibigyan ka ng pagkakataon. Okay? Kaya yung iba dyan, ilan na hinahuli sa Cebu ng mga fake news, di ba? Nag-iiyak ka na, nagmamakaawa, nagsusorry. Ilan din yung nag-fake news, umaming fake news sila, nagsorry doon sa Tridcom Committee hearing, doon sa naunang mga hearing, pangalawang hearing, na mga DDS vlogger din, lahat sila nagsorry, umamin, fake news sila. Yan po, nasukol na sila eh. Kaya yung iba dyan, ang diskarte mag-abroad, nagbabakasyon, kunwari may invitation, para makaiwas. Kasi anytime, pwede talaga silang hulihin. Anytime, pwede silang panagutin. Kasi ang rule of law, pinaiiral. Ang laban sa fake news naaayon sa batas. Ang kanilang mga paninira may paglabag sa batas. Kaya yung batas ipapairal. Ayan po. Kaya maging ang mga politiko, sobrang takot matapos mahuli si Duterte. Yung mga DDS lang. Yung mga walang kinalaman kay Duterte o pabor sa ginawa kay Duterte, kung paano hinulit dinala sa ICC, walang problema yon. Pero yung mga kakampi nila, sila yung nagpapanik. Alam nila kung hinulis Duterte, dating Pangulo, sila pa kaya, kahit senador ka, huhulihin ka. Kung vlogger ka lang, huhulihin ka rin. Kahit na sinong personalidad ka, kung lumalabag ka, laban sa kampanya, laban sa fake news, laban sa cybercrime libel, cybercrime law o libelo, huhulihin ka, kakasuhan ka, huhulihin ka. Iyan po. Kaya kanyang mapapansin, iilan lang daw ho yan yung mga nagsasalita na kunwari ay may tapang. Pero alam mo naman, kung anong pinanguhugutan nila. Susunod yan mga yan pag hindi nagbago. Susunod yan, hindi ho ito pagbabanta. Kasi seryoso, inuulit ko, ang Office of the President, PCO, Presidential Communication Office, Department of Justice, Department of Interior and Local Government, so NBI at Police, Department of Information and Communication Technology, DICT, yan po ang nagkakaroon ng coordination sa mga social media company para ma-identify, makuha ang record ng mga fake news, blogger, at kung ano pa. At yan po ang hahabuli ng ating pamahalaan. Magbago na kayo para hindi kayo nagtatago. Magbago na kayo para hindi kayo makasuhan. Magbago na kayo para hindi kayo maaresto. Ngayon, kung ayaw nyo sumunod, no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Lagi ko pong pinapaalala yan. Paalala lang ho. Trabaho lang. Walang personal lang. Please like and share ang video ito.